ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Happy anniversary, baby! Happy anniversary din, baby! Sana nag-enjoy ka sa date natin ngayon. Ay, sobra! Lalo na't alam ko kung paano mo pinaghirapan na ipunin yung panggastos para sa buong araw na date natin na to. Mula sa pamamasyal natin sa park kanina umaga, panonood ng sine, hanggang sa dinner date natin ngayon. Bakit pa kasi ayaw mo akong mag-share sa mga ginastos mo sa araw na to? Para naman maranasan mo kung paano ka ilibre ng boyfriend mo. Baby, sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangan gawin to. Sanay naman ako na naghahati tayo sa ginagastos natin sa mga date natin, di ba? Ayun na nga eh. Nasanay ka na palagi tayong naghahati kahit na dapat ako yung mas gumagastos sa ating dalawa. Ang dami ko na tuloy utang sa'yo. At bakit mo naman nasabi yan? Baby, hindi na uso ngayon na lalaki lang ang gumagastos para sa babae. Kaya huwag mong isipin na may utang ka sa akin. Nahihiya lang talaga ako sa'yo. Kasi nga sa ilang taon na relasyon natin, sobrang bihira lang kitang malibre. Na hindi mo nga kailangan gawin. Responsibilidad kita, kaya kailangan kong gawin yun. Dalawa tayo sa relasyon na to. Kaya pareho nating responsibilidad ang isa't isa, okay? Ay, thank you baby. Thank you saan? Sa pag-intindi mo sa sitwasyon ko. Sa 5 taon na relasyon natin, puro pag-intindi na lang ang ginawa mo sa akin. Kasi alam mo kung gaano kabigat at kalaki ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Pati tuloy ikaw, nadadamay na sa bigat na dala ko nang dahil sa responsibilidad ko. Minsan nararamdaman ko tuloy na parang pabigat na rin ako sa'yo. Hindi totoo yan. Kasi kahit kailan hindi ka naging pabigat sa akin. Ikaw kaya yung happy pill ko. Happy pill, pero palagi kang inuutangan kapag nasushort ako sa budget na para sa bahay namin. Yun din naman ang gusto ko, na ako yung unang maalala mo sa oras na nangangailangan ka ng tulong. Kasi ganun din naman ako sa'yo eh. Baby, kahit kailan naman, never kang nangutang sa akin. Hindi lang naman tungkol sa pera yung pagiging happy pill ng isang tao. Kasi 'di ba, ikaw yung palaging kinukwentuhan ko ng mga stress ko sa trabaho. Ikaw yung kasama ko nung masama yung loob ko kasi hindi ako ang na-promote sa opisina namin. Ikaw yung nagpapasaya sa akin sa oras na sobrang down ako. Kaya talagang thank you. Thank you kasi palagi mong pinapagaan yung loob ko. Thank you rin sa lahat ng pag-appreciate mo sa ginagawa ko para sa'yo. Siyempre naman, kasi nakikita ko lahat ng effort mo para mas tumibay ang relasyon natin. Yun na lang din kasi ang kaya kong gawin para maramdaman mo na ikaw lang ang nag-iisang babae na gusto ko makasama sa habang buhay. Pero baby, hindi mo pa ba talaga ako pwedeng ipakilala sa mami mo bilang boyfriend mo? Ay, baby. 5 taon na tayong magkarelasyon. Siguro naman, panahon na rin para malaman niya ang tungkol sa ating dalawa. Mahigpit pa rin kasi si mami sa akin hanggang ngayon. Alam mo na, uni ka iha. Kaya ayaw niya pa rin ako magkaroon ng boyfriend. Kahit ngayon na may trabaho na ako. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na kitang ipakilala sa kanya. Pinapakiramdaman ko lang din kung handa na ba siya magkaroon ng boyfriend ang nag-iisang anak niya. Sorry baby ha. Okay lang, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon mo. Ikaw na lang din ang kasama ng mami mo kaya alam ko na takot din siya na mawala ka sa kanya. Thank you baby. Basta makikilala mo rin si mami. Promise. Papadudot kagaya ng nabanggit ko kanina ay parehas kami ni Stanley na nasa Dean's List at may academic scholarship. Tapos pareho kaming nagtapos ng cum laude sa university. Marami mang kaming pagkakatulad sa mga gawain, ugali o iba pang mga bagay. Napakalaki naman ng pagkakaiba ng estado namin sa buhay, Papadudot. Parehas kaming maagang naulila sa tatay namin noon. Namatay ang papa ni Stanley sa isang aksidente at ang daddy ko naman ay sa atake sa puso. Panganay si Stanley sa 6 na magkakapatid at nagtatrabaho bilang kasambahay ang nanay niya. Malaking bagay talaga para sa kanya noon yung academic scholarship niya
at financial assistance na natatanggap mula sa munisipyo. Dahil kung walang mga yon, baka hindi na nila kinaya ang mga gastusin para sa kolehiyo niya noon. At mula nang magsimulang magtrabaho si Stanley, siya na halos ang sumalo ng lahat ng responsibilidad dahil nagkaroon ng komplikasyon ng nanay niya sa sakit na diabetes. Dahilan para maputulan ito ng isang paa. Kaya alam ko ang hirap at bigat ng responsibilidad na meron si Stanley. Ako naman ay solong anak ng mami ko na isang negosyante. Negosyante din ang daddy ko bago siya mamatay. At masasabi ko na may kaya talaga ang pamilya namin dahil lahat ng bagay na gusto at kailangan ko ay nakukuha at nabibili ko kaagad. Kahit mag-isa na lamang si mami na nag-handle ng mga negosyo nila ni daddy, nagawa niyang hindi ito bitawan at mas mapalaki pa. Kaya naman mataas din talaga ang expectation niya sa akin. Malaki ang plano niya para sa future ko. At kasama sa future na yon, ang taong gusto niyang maging parte ng pamilya namin at makakasama ko sa panghabang buhay. Bakit ngayon ka lang Mami! nakauwi? Bakit gising pa po kayo? Yung tanong ko muna ang sagutin mo. Napa-overtime lang po ako sa trabaho. Overtime sa trabaho? O sa boyfriend mong patay gutom? Mami! Bakit? Totoo naman ang sinabi ko ah. Patay gutom yung boyfriend mo. Kaya hindi mo siya maipakilala sa akin. Bakit ba hinahayaan mong sarili mo na perahan ka nun? Ha? Ay, hindi ko po siya pinapakilala sa inyo kasi alam ko na yung mga salitang bibitiwan niyo sa kanya. Mali po kayo ng pagkakakilala kay Stanley. Mali po yung tumatakbo sa isip niyo tungkol sa kanya. Anong mali sa mga nalaman ko tungkol sa kanya? Na mahirap lang ang pamilya niya? Na wala na siyang tatay at nangungupahan lang sila sa isang maliit na bahay? Na siya lang ang bumubuhay at nagpapaaral sa mga kapatid niya dahil matagal nang lumpo ang nanay niya? Mali po iniisip niyo na pera lang ang habol sa akin ni Stanley. Talaga? Kaya ba sa dinami-dami ng babae, ikaw talaga ang niligawan niya? Niligawan niya ako hindi dahil sa pera, kundi dahil sa special na nararamdaman niya para sa akin. Mula pa nung college kami. Hoy Marga, huwag kang tanga na basta naniniwala sa sinasabi ng lalaki na yon. Sigurado ako na pera lang ang habol niya sa'yo. Gusto kanyang gamitin para maiahon sa hirap ang pamilya niya at yon ang bagay na hindi ko hahayaang mangyari. Yan na talaga ang dahilan kung bakit ayokong dalhin dito si Stanley at ipakilala sa inyo eh. Dahil hindi nyo pa nga siya nakikilala, hinusgahan nyo na kagad siya. Mabuting tao si Stanley, Mami. Malinis ang intensyon niya sa akin. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ko siya matatanggap bilang boyfriend mo o parte ng pamilya na to. Marga, matagal ko nang sinabi sa'yo na hiwalayan mo na ang lalaki na yan. Mahal ko si Stanley at mahal niya ako. Mapapakain ka ba ng pagmamahal na yan? Hindi! Isipin mo na lang kung gaano kalaki ang magiging responsibilidad mo sa oras na maging asawa mo ang Stanley na yan. Ilang kapatid pa ba niya ang pinapaaral niya? Hanggang kailan niya dadalhin ang responsibilidad na dapat nanay niya ang gumagawa? Hindi naman ginusto ni Stanley na mapasok sa ganong kabigat na buhay. Ayun na nga eh. Gusto kang gamitin ni Stanley para gumaan ang buhay niya. Para matakasan ang responsibilidad niya sa pamilya niya. At para ikaw na ang sumalo ng lahat ng bigat na pinagdadaanan niya ngayon. Marga, peperahan ka lang ng lalaki na yan. Hindi mo ba talaga naisip yon? Kilalanin niyo po muna kasi siya. Hindi talaga siya kagaya ng nasa isip niyo. Mabuting tao si Stanley at mahal niya ako. Kahit kailan, hindi ako nagkamali sa iniisip ko. Ginagawa ko to dahil anak kita. Mahal kita. At concerned ako sa'yo kaya ayokong gamitin at perahan ka lang ng lalaking yon. Ayokong masaktan ka ng dahil sa kanya. Mami, hindi nga po ako sasaktan ni Stanley. Maniwala kayo sa akin. Mahal niya talaga ako. Bigyan niyo ng pagkakataon ng sarili niyo para makilala siya. Sana naman po matanggap niyo siya bilang boyfriend ko. Hindi!
Kahit kailan, hindi ko siya matatanggap. Kahit ano pang sabihin mo tungkol sa kanya, hindi magbabagong tingin ko na pera lang ang habol niya sa'yo. Kumbinsido ako na peperahan ka lang ng lalaki na yon. Gagamitin ka lang niya para takasan ang hirap ng buhay na meron siya ngayon. Papa Dudut, aaminin ko na may pagkamatapobre ang ugali ng pamilya ko, lalo na si Mami. Naalala ko nga noon na tuwing family gathering, nagpapayabangan ng mga bagong gadget ang pinsan ko. Ang mga tito ko naman ay mga bagong sasakyan ang pinag-uusapan at alahas naman ang topic madalas ni na Mami at ng mga tita ko. Yung lola ko lang yung madalas na nakakausap ko tungkol sa mga simpleng bagay, kagaya ng pagluluto o mga lumang litrato ng aming pamilya. Wala kaming pinag-uusapan na kahit na anong gadget, sasakyan, alahas o ano pamang mga mahal na material na bagay. Ang madalas naming mapagkwentuhan ay ang buhay nila ng yumao kong lolo. Kung paano sila nagkakilala, naging magkasintahan at nagsumika para mapagtapos si Mami at ang iba pa nilang mga anak. Palagi niyang sinasabi sa akin na mabilis lang mabawi at maipon ang pera. Pero ang panahon ay nauubos at lumilipas. Sa halip na ubusin namin ang oras sa mga luho namin, mas mabuti raw na gumawa kami ng magaganda at masasayang alaala kasama ng mga taong mahal namin. Sa tuwing naririnig ko yon mula kay Lola ay gumagaan ang pakiramdam ko. At naisip ko na wala akong ibang pinagmanahan sa pamilya namin kung hindi ang lola ko lang. Papadudot ang pagiging matapobre at mapanghusga ni Mami ang dahilan kung bakit hindi ko magawang ipakilala si Stanley sa kanya. Noong sinabi ko pa lamang na nanliligaw si Stanley sa akin ay pina-background check na niya kaagad ito. At grabe talaga ang sermon na ibinigay sa akin ni Mami nang malaman niya ang buhay na meron si Stanley. Marami siyang masasakit na salita na binitawan noon patungkol kay Stanley. Paulit-ulit niyang sinasabi na mamamatay lang daw ako sa gutom kapag si Stanley ang napangasawa ko at peperahan lamang daw ako nito. Sinabi ko kay Mami na hindi ganong tao si Stanley pero hindi nagbago ang pagtingin niya dito. Kahit na ilang beses kong sabihin sa kanya na bigyan ng pagkakataon na kilalanin si Stanley, hindi pa rin siya nakinig sa akin. Pero syempre pilit ko pa rin pinaglaban ang nararamdaman ko para kay Stanley. Kaya sinagot ko ito at naging boyfriend bago kami graduate ng college. Kaya lang ay marami ring kilalang kumpanya si Mami at marami siyang koneksyon na malalaking tao at natatakot ako noon na gumawa siya ng paraan para tuluyang masira ang relasyon naming dalawa ni Stanley. Baby, sorry, ngayon lang ako. Ayos lang. Medyo kadadating ko lang din naman dito. Ay, grabe kasi yung traffic papunta sa restaurant na to. Maaga na nga akong umalis sa opisina pero na-late pa rin ako sa usapan natin. 15 minutes ka lang naman na late. Kahit anong sabihin mo, late pa rin ako. Alam mo naman na ayokong nalilate sa usapan natin. Kung bakit kasi ang tatanga ng ibang taxi driver dito sa Makati. Bakit mo naman nasabi yan? May nadaanan kasi kaming banggaan kanina. Parehas taxi. Tapos nag-aaway pa yung dalawang driver. Nagsisigawan at walang gustong umawat sa kanila. Paano nila maaayos yung problema kung walang aawat, di ba? Di ba ang tatanga lang ng mga taxi driver na yun? Kaya lalo ako nabibwisit kasi sila ang may kasalanan kung bakit na-late ako sa date natin. Nagpadala sila sa mga ganong emosyon nila pero hindi naman ibig sabihin nun, tatanga-tanga na sila. Tsaka, kumalma ka na. Hindi naman ako masyado matagal naghintay kaya wag mo nang isipin yun. Pero kung hindi dahil sa mga tangang taxi driver na yun, hindi pa rin ako malilate. Uy, tigilan mo na nga yung katatawag sa kanila ng ganun. Hindi mo rin naman kasi alam kung ano bang punot dulo ng pag-aaway nila. Sinasabi ko lang naman kung ano yung totoong nararamdaman ko. Bakit ba parang ang init ng ulo mo? Sabi ko nga kanina, kumalma ka muna para hindi ko ano-anong lumalabas dyan sa bibig mo. Ay,
Pasensya na baby. Para kasi ang dami nangyari sa araw na to. Tungkol ba sa trabaho yung dahilan kung bakit mainit ang ulo mo ngayon? Oo. Nakakainis kasi yung dalawang supervisor ko sa opisina. Palagi akong pinag-iinitan. Ginagawa ko naman ng tama yung trabaho pero palagi nilang hinahanapan ng butas. Kagaya nung nakaraang meeting namin. Sinabihan ba naman ako nung isa na parang pang-college daw yung PowerPoint presentation na ginawa ko. Sinunod ko lang naman ang instruction niya. Kung anong gusto niyang makita sa ipepresent ko sa meeting namin. Tapos kanina, yung isa namang supervisor namin, tinambakan ako ng trabaho. Ayoko sanang gawin kaya lang. Ayoko rin naman na mas lalo nila akong pag-initan. Baka mamaya, maging dahilan pa yun para tanggalin nila ako sa trabaho. Hindi ka naman nila pwedeng basta tanggalin sa trabaho ng dahil lang doon. Natatakot lang din ako kasi alam mo naman na ang dami kong gastusin ngayon. Kalilipat lang namin ni nanay sa bagong apartment mula nung pinaalis kami dun sa dating tinitirahan namin. Kung bakit naman kasi biglang binenta ng may-ari yung bahay at lupa na inuupahan namin. Mas lalo ako nagipit ngayon kasi mas mataas yung upa na binabayaran ko sa bagong apartment namin. Tapos natanggalan pa ng scholarship yung kapatid ko. Sumabay pa tong mga buwisit na supervisor ko sa opisina. Ay, ano ba namang buhay to? Kalma ka lang. Sigurado ako na matatapos din lahat ng mga problema mo. Ay, bakit nga pala bigla ka nakipagkita sa akin ngayon? May gusto kasi sana akong sabihin sa'yo. Pero gusto mo umorder muna tayo ng pagkain? Hindi pa naman ako nagugutom. Ano ba yung gusto mong sabihin? Parang ang seryoso ng mukha mo. Stanley, sana maniwala ka na hindi madali para sa akin ang desisyon na to. Pero ano kasi, kailangan ko nang tapusin ang lahat sa ating dalawa. Teka, anong ibig mo sabihin? Stanley, hindi na kita mahal. At hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Hindi ko na kayang magstay sa relasyon natin na to. Marga, ano to? Joke time ba to? Huwag ka namang magbiro ng ganyan, please. Hindi ako nagbibiro, Stanley. Seryoso ako sa lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ayos naman tayo kahapon ah. Bakit ngayon bigla mo akong inihiwalayan? Ano bang mahirap intindihin sa hindi na kita mahal? Marga, wag mo namang gawin sa akin to. Dahil ngayon kita mas kailangan. Sorry pero hindi ko na talaga kaya na patagalin pa yung relasyon na to eh. Hindi ko na kayang magpanggap na ikaw pa rin ang mahal ko. Ayoko na, Stanley. Ayoko na sa'yo. Wala na talaga akong nararamdaman na kahit na anong pagmamahal para sa'yo. Papa Dudut, dumating na nga noon ang araw na kinakatakutan ko. Ang gumawa ng paraan si Mami para magkaroon ako ng dahilan na hiwalayan si Stanley. Ilang ulit na sinabi sa akin ni Mami noon na gagawa siya ng paraan para ako mismo ang makipaghiwalay sa boyfriend ko. Wala raw ibang maidudulot sa akin si Stanley kung hindi puro paghihirap lang. Kaya dapat nahiwalayan ko na ito. Palaging sinasabi ni Mami na peperahan lang naman daw ako ni Stanley, kaya dapat na magising na ako sa kabaliwan ko sa kanya. Halos araw-araw na nga kaming nag-aaway sa loob ng bahay namin dahil lang sa paulit-ulit na pangungumbinsi ni Mami sa akin na hiwalayan na si Stanley. Pero ni minsan ay hindi talaga yon pumasok sa isipan ko. May kumpiyansa akong magagawa naming ipaglaban ni Stanley ang pagmamahala namin hanggang sa huli. Na kahit ano pa mang mangyari, walang bibitaw sa aming dalawa. Pero nagkamali pala ako at hindi ko inaasahan noon na darating ang araw na ako mismo ang tatapos sa relasyon namin ng taong pinakamamahal ko. Bonnie, nasan ka na ba? Malapit na nga ako dyan sa cinema kung nasaan ka. Anong malapit na? Kanino mo pa sinasabi yan eh? Di mo ba narinig yung sinabi ko? Nahihirapan nga ako mag-park. Alam mo naman kasi na first day showing ngayon ng movie na gusto mong panoorin natin. Tapos hindi mo pa inagahan ng alis sa bahay nyo. Paano pala kung pumayag ako na sunduin mo ako sa bahay? Eh di mas lalo tayong na-late. Alam mo Marga, ang dami mong sinasabi.
Malapit na nga ako dyan, huwag ka na magsungit. Hintayin mo na lang ako. Ano pa bang magagawa ko kung hindi hintayin ka? Bilisan mo maglakad. Nawawalan na ako ng ganang manood ng sine. Sabi ko naman kasi sa'yo kumain na lang tayo sa bahay namin para hindi nasasayang ang oras ko ng ganito. Malapit na nga ako, okay? Relax ka lang. Eto, papunta na talaga ako dyan. Ewan ko sa'yo, Bonnie, bilisan mo! Nakakainis talaga si Bonnie kahit kailan. Magsaset ng oras ng date, pero palagi siya yung late sa usapan. Hindi na talaga siya makakaulit. Marga? Stanley? Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Hindi kita sinusundan. Napadaan lang ako dito sa mall kasi may kailangan akong bilhin na school supplies. Pero, pwede ba tayong mag-usap saglit? Hindi pwede. May lakad pa ako. Sige, mauna na ako sa'yo ha. Marga, sandali lang. Gusto ko lang ng konting oras mula sa'yo. Hindi ko na rin kasi alam kung paano ka kukontakin. Hindi ko na matawagan cellphone number mo. Binlock mo pa ako sa mga social media account mo. Kasi wala naman tayong dapat pag-usapan kaya pinutol ko na lahat ng pwede nating maging communicasyong dalawa. Mahal kita at sigurado ako na mahal mo pa rin ako. Ano bang kailangan kong gawin para maging maayos ulit tayong dalawa? Wala! Kahit kailan hindi na maayos ang relasyon natin, Stanley. Walang dahilan para subukan pa natin ulit. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi na kita mahal. At hindi ko na kayang pakisamahan ka at ang pamilya mo. Stanley, hindi ko na nakikita yung sarili ko na ikaw ang makakasama ko hanggang pagtanda. Ayoko ng mahirap na buhay. Ayoko maghirap at sigurado na ako na yun ang mangyayari pag ikaw yung pinili ko. May problema ba dito? Bonnie, Ginugulo ka ba ng lalaking to? hindi. Mabuti pa umalis na tayo. Tara na. Marga, sandali lang. Stanley, sinabi ko nang wala na tayong dapat pag-usapan. Kaya please lang, huwag ka nang manggulo. Pero hindi pa tayo tapos mag-usap. Sigurado ako na hindi ka nagsasabi ng totoo. Alam ko na nagsisinungaling ka lang. Alam ko na ako pa rin ang... Manahimik ka na. Ayaw kang kausap ni Marga. Ang kulit mo Bonnie, tama na! Huwag mo itulak si Stanley! Ang kulit kasi ng bobo na to Pwede ba? Tigil-tigilan mo na girlfriend ko kung ayaw mong basagin ko yung pagmumukha mo. Girlfriend? Oo! Boyfriend ko na si Bonnie. Kaya please lang, layuan mo na ako. Tigilan mo na ako, Stanley! Ayoko na talaga makita ka pa ulit! Papadudot nang may kwento noon ni Stanley sa akin ang tungkol sa pagkakatanggal ng scholarship mula sa kapatid niya ay kinabahan ako. Naramdaman ko na may mga susunod pa na pwedeng mangyari na hindi ko magugustuhan pero kaagad ko rin yung pilit na binabaliwala. Hanggang sasabihin na nga ni Stanley na kinausap daw sila ng may-ari ng apartment na tinitirhan nila para paalisin sila doon dahil may nakabili na ng lupa nito. Doon na mas tumibay ang hinala ko na tama ang mga bagay na naglalaro sa isip ko. Lalo na nang may kwento ni Stanley sa akin na pinahirapan siya sa trabaho nila. Nagdesisyon ako na kausapin si Mami kung may kinalaman siya sa nangyayari sa buhay ni Stanley. Hindi naman nag-deny si Mami at sinabi niya na siya ang may pakana ng lahat ng paghihirap na nararanasan ni Stanley. At kapag hindi ko pa siya hiwalayan, hindi titigil si Mami sa panggugulo at pagpapahirap sa buhay ni Stanley. Saglit po akong natulala noon habang walang tigil ang pagtulo ng luha sa magkabila kong pisngi. Hindi ko rin alam kung matatawa ba ako o mandidiri kasi parang isinasabuhay ng mami ko na maging buhay na kontrabida mula sa mga teleserye. Nachichipan talaga ako. May tao palang darating sa ganung punto makuha lamang ang gusto. Hindi ko alam kung gusto bang magpa-discover ng nanay ko sa GMA o bored lamang siya. Kaya kung ano-ano nang mga naisip niyang gawin. Nakakasuka. Parang isang teleserye talaga. Ang buhay ko noon, papadudot. Teleserye na walang kasiguraduhan. Kung may naghihintay na masaya o malungkot na katapusan.
Papa Dudut, hindi talaga naging madali sa akin ang desisyon na ginawa ko na pakikipaghiwalay kay Stanley. Siya lang ang nag-iisang lalaki na gusto kong makasama sa buhay hanggang sa pagtanda ko. Pero hindi ko rin kaya na patuloy siyang mahirapan ng dahil lamang sa akin. At ang masama pa doon ay nadadamay na pati ang pamilya niya. Doon ko na-realize na may mga bagay na hindi kayang labanan ng pag-ibig lang. Kasama na doon ang kapangyarihan ng pera ng isang tao na kayang kontrolin ang napakaraming bagay sa mundong ito. Nagawa nitong tapusin ang pagmamahalan at relasyon namin. Ilang buwan lang ang nakalipas mula nang makipaghiwalay ako noon kay Stanley. Sinagot ko na rin ang manliligaw ko na si Bonnie ay na rin sa kagustuhan ng mami ko. Nangako kasi si mami na titigilan na si Stanley at ang pamilya nito. Oras na sumunod ako sa mga gusto niya. Kasama na nga sa pagsunod ko sa kanya yung pagpapakasal sa lalaking hindi ko naman mahal, Papa Dudut. Ay, mabuti naman nakatulog na si baby. Makakapagpahinga na rin ako saglit. Teka, pasado 11:00 na pala ng gabi. Bakit wala pa rin si Bonnie? Mukhang si Bonnie na yun ah. Mapuntahan nga siya sa sala. Nakakabiti naman talagang kainuman yung mga yon. Dapat talaga hindi na ako sumama sa kanila eh. Nauna pa silang malasing kesa sa akin. Mga mahihina. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Ay, gising na pala asawa ko. Ngayon lang nakatulog si baby kaya hindi pa ako nakakapagpahinga. Kaya naman pala. Ang bango-bango ng asawa ko. Parang ready na ulit sumabak sa romansahan. Ano ba yung sinasabi mo? Tsaka pwede ba? Sagutin mo muna yung tanong ko. Bakit ngayon ka lang umuwi? Nag-text naman ako sa'yo kanina, di ba? Sabi ko may overtime kami sa opisina. Kaya malalate ako ng uwi. At kailan pa naging parte ng overtime yung paglalasing sa opisina? Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi naman ako lasing ah. Anong hindi lasing? Halos hindi ka na nga makapagsalita ng maayos eh. Hindi nga ako lasing. Kayang-kaya ko pa nga tumatlo sa'yo bago tayo matulog. Pwede ba, Bonnie? Huwag mo nga akong halikan. Ano ba? Ano bang masama sa ginagawa ko? Mag-asawa naman tayo ah. Normal lang sa mag-asawa maglambingan lalo na kapag galing ang lalaki sa trabaho. Baka nakakalimutan mo. 2 buwan pa lang nakakalipas mula nung mga anak ako. Eh ano naman? Ilang buwan na ako nagtitiis so wala nangyayari sa ating dalawa. Pasalamat ka nga hindi ako nang bababae. Wow! Pinagmalaki mo pa talaga yan? Oo, bakit? Lalaki ako at may pangangailangan ako na kailangan mong ibigay. Kaya wag mo akong pinagdadamutan. Kesa naman humanap ako ng ibang babae na hahalikan. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Bonnie? Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Ngayong hindi ka nabuntis, oras na para bumawi ka sa akin bilang asawa ko. Intindihin mo naman sana na nanay ako at hindi madali sa akin na magbuntis at manganak. Ayun na nga eh. 2 buwan na mula ng mga anak ka. Kaya oras na para pagsilbihan mo ako sa kama. Bonnie, ano ba? Bitawan Ka mo na nga nga ako! mag-inerti dyan. Magugustuhan mo rin naman to eh. Kailangan pa ng katawan ko ng pahinga. Please naman, tumigil ka na! Kailangan ka naman ng katawan ko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pagbibigyan mo ako, asawa mo ako, at responsibilidad mo na paligayahin ako sa oras na gusto ko. Naiintindihan mo? Kaya pagbigyan mo na ako kung ayaw mo na magkasakitan pa tayo dito. Papa Dudut, bago pa ako niligawan ni Bonnie noon ay kilala ko na siya bilang isang mayabang na tao. Uniko iho siya ng mga magulang niya at masasabi ko talagang lumaki siyang spoiled brat. Schoolmate ko siya noong elementary at high school sa isang private school at ahead siya ng 1 taon sa akin. Kilala rin siya noon bilang isang bully na estudyante na palaging may nakakaaway. Madalas ko ngang mabalita noon na palagi siyang pinapatawag sa guidance office dahil sa reklamo ng ilang estudyante sa kanya. Pero hindi siya na-kick out dahil palaging
malaki ang donation na ibinibigay ng mga magulang niya para sa school. Nagkita ulit kami ni Bonnie sa burol ng isang dating teacher namin at mula noon ay palagi na niya akong kinukulit kahit alam niyang may boyfriend na ako. Nagulat na nga lang ako nang makarating kay Mami na gusto raw akong ligawan ni Bonnie. At yon ang lalong nagtulak kay Mami noon para gumawa ng paraan na masira ang relasyon namin ni Stanley. At para tuluyan ng tigilan ni Mami ang pagpapahirap sa buhay ni Stanley, pumayag na akong sagutin si Bonnie at magpakasal dito. Sinabi pa noon ni Mami na yun daw ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ang hindi niya alam, yun ang desisyon na sisira ng buhay ko noon. Ay, grabe ang traffic. Kung hindi ko lang talaga kailangan kumuha ng mga gamit ng anak ko, hindi muna ako uuwi dito sa bahay. Ay. Bonnie? Bonnie, nasan ka? Nakapagluto ka ba ng para sa hapunan? Ay! Bakit ba kasi nakakalat dito sa sala tong sapatos at medyas ni Bonnie? Muntik pa akong matalisod ng dahil dito. Saan naman kaya pumunta yun? Ang sabi niya kanina, maglilinis siya ng bahay kaya ayaw niyang sumama sa ospital. Hello, Mami? Hello anak, nakauwi ka na ba ng bahay nyo? Opo, nakauwi na po ako. Bakit kayo tumawag? May sinabi po ba yung doktor sa inyo tungkol sa kalagayan ng anak ko? Wala naman, maayos naman siya dito sa ospital. Tumawag lang ako para i-check kung nakauwi ka na. Kakauwi ko lang din po dito sa bahay. Sorry po, hindi ako kagad nakapag-text. Niligpit ko muna po yung bumungad na kalat dito pagpasok ko. Bakit naman ikaw pa ang mag-aayos niyan? Wala po si Bonnie ngayon Naiwan niya makalat dito sa sala. Hindi na nga siya sumamang magbantay sa anak mo dito sa ospital. Iniwan niya pang makalat ang bahay nyo? Hayaan niyo na po. Baka may biglaang nilakad na naman po yun sa trabaho niya. Sabado ngayon na. Anong kailangan niyang lakarin para sa trabaho? Minsan po talaga may mga inaasikaso siyang trabaho kahit weekend. Sige Mami, mag-aayos lang po ako dito ng konti para makapagpahinga na. Maaga po akong babalik dyan sa ospital bukas. Salamat nga po pala sa pagbabantay sa anak ko ha. Naku, wala yon. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Apo ko naman tong binabantayan at inaalagaan ko dito. Magpahinga ka na. Huwag mo masyadong isipin ang anak mo dahil ang sabi ng doktor, ligtas na siya mula sa dengue. At kailangan na lang i-monitor ang kalagayan niya dito hanggang sa payagan na siyang makalabas. O siya, sige na. Sige po Mami, salamat po ulit. Bye. Oh, nakauwi ka na pala. Kadarating ko lang dito. Kumusta anak natin? Katatawag lang ni Mami. Ayos naman daw yung anak natin, sabi ng doktor. Ligtas na raw siya mula sa dengue. Si Mami ang naiwan muna doon para magbantay sa kanya. Mabuti naman ayos na yung bata. Akala ko iniwan mo siya mag-isa doon. Hindi ko naman nahayaan na maiwan mag-isa doon yung anak natin. Kailangan ko lang kumuha ng ilang gamit niya kaya napilitan akong umuwi ngayon. Ikaw, saan ka pala nang galing? May inasikaso lang ako sa opisina. May naging problema yung empleyado ko doon kaya hindi na ako nakatawag o nakapag-text sa'yo. Sa opisina ka ba talaga pumunta o sa babae mo? Anong pinagsasasabi mo? Sabado ngayon. Alam ko na wala kayong pasok sa opisina kapag ganitong araw. Sa biglaan nga nagkaroon ng problema. Kaya nagpatawag ako ng meeting para maayos ka agad yun. Gaano ba ka-emergency yan para hindi mo man lang magawang ayusin ang mga kalat dito sa bahay? Iniwan mo na lang basta dito yung sapatos at medyas mo tapos… Aray! Bonnie, ano ba? Nasasaktan ako! Bitiwan mo yung braso ko! Mas masasaktan ka kapag pinagpatuloy mo yung pagbubunga mo sa akin. Baka nakakalimutan mo. Ako nagtatrabaho para sa bahay na to. Ako ang dahilan kung bakit kumakain kayo ng anak natin. Kaya wala kang karapatan para utusan ako na gawin yung mga gawaing bahay dito. Papadudot nang tapusin ko ang relasyon namin noon ni Stanley, pinaiyagan ko na si Bonnie na manligaw sa akin. Naging maayos ang panliligaw niya sa akin at gustong gusto siya ni Mami. Kapag pumupunta siya sa bahay ay palagi nagluluto si Mami para sa kanya. Ramdam ko pa rin ang kayabangan niya dahil wala siyang ibang kinukwento noon kung hindi ang tungkol sa negosyo ng pamilya nila. Kung gaano kadami ang business nila. Kung saang panig ng mundo siya nakakapunta
at kung ano-ano pa na may kinalaman sa pera niya. Sa kabila ng ganong ugali niya, sinagot ko pa rin siya at pumayag pa rin ako na magpakasal sa kanya. Mula noon ay wala na rin akong naging balita kay Stanley. Ang huling naging pag-uusap namin nung puntahan niya ako sa labas ng pinagtatrabahuhan ko para tanungin kung totoong magpapakasal na ako kay Bonnie. Sinabi ko na totoo yon at tinanong niya kung hindi ko na ba talaga siya mahal. Tinanong niya kung totoo bang basura na lamang para sa akin ang ilang taon na relasyon naming dalawa. Tinanong niya ako kung wala na ba talaga siyang puwang o pwesto sa puso ko. Binigay ko sa kanyang isang napakahirap na kasagutan noon. Nagsinungaling ako at sinabi ko na kahit kailan, hindi na maibabalik pa ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Hiniling ko na umalis na siya sa buhay ko at yun nga ang ginawa niya. Mula ng araw na yon ay hindi ko na siya nakita pa, Papa Dudut. Pakiramdam ko, Papa Dudut, si Bonnie ang naging karma ko sa lahat ng pagsisinungaling at pananakit sa damdamin na ginawa ko kay Stanley. Kasi hindi ako naging masaya sa buhay ko kasama ang asawa kong si Bonnie. Sa umpisa ng pagsasama namin kahit paano ay maayos pa ang lahat. Pero hindi nagtagal ay lumabas na rin ang totoong ugali niya. Mainitin ang ulo niya sa lahat ng gusto niya ay dapat nasundin o pagbigyan ko. Nagiging mapanakit din siya pagdating sa romansa, lalo na kapag ayaw ko siyang pagbigyan. Mula nang mamatay ang mga magulang niya ay nagsimula na rin siyang malulong sa bisyo at sa pagsusugal. Hindi nagtagal ay nalugi rin ang mga negosyo nila. Hanggang sa magsimula na rin kaming mabaon sa utang noon, kaya napilitan na akong magtrabaho. Ayaw ko na rin kasing umasa kaming mag-asawa kay Mami kaya kahit na anong pilit niya natulungan ako financially ay tumatanggi talaga ako at sinasabi ko na kaya ko namang magtrabaho para makatulong sa asawa ko. Naging malungkot si Mami sa paghihirap na pinagdadaanan ko sa pagsasama namin ni Bonnie. Awang-awa siya hindi lang sa akin kung hindi pati na rin sa anak namin ng asawa ko. Hanggang sa marinig ko na mismo mula kay Mami ang suhestyon niyang makipaghiwalay na ako kay Bonnie. Bagay na hindi ko kaagad ginawa dahil ayaw kong bigyan ng broken family ang nag-iisang anak ko. Handa akong tiisin lahat ng sakit noon para lamang manatiling buo ang pamilya namin. Halos 10 taon na kaming nagsasama noon ni Bonnie at kahit kailan ay hindi ko siya nakitaan ng pagbabago sa ugali niya. Pero lahat ng bagay ay may hangganan at kasama na doon ang pasensya at pagmamahal ng isang tao. Salamat po sa mga pinamili nyo para dito sa bahay Hindi na po kayo dapat nag-abala Kasya naman po yung pera ko pang grocery namin. Anak, alam ko na marami pa kayong binabayaran na utang ngayon ni Bonnie mula nang magsimulang malugi ang negosyo niya. Saka hindi naman ganun karaming mga grocery ko para sa inyo kaya ayos lang yan. Nahihiya na rin po kasi ako sa inyo, Mami. Napapadalas na po yung pagdadala nyo ng mga pagkain dito sa bahay. Tapos minsan pa, kayo pa po yung nagbabayad ng tuition fee ng anak ko. Ako rin naman kasi ang nangulit sa'yo na tapusin niya ng elementary sa private school. Kahit pa na gusto mo na siyang ilipat sa public school para makatipid ka. Ayoko lang din naman ibago ang bata. Kaya nangako ako sa'yo na tutulungan kita sa pagbabayad ng tuition fee niya hanggang sa makatapos siya ng elementary. 1 taon na lang din naman at makakagraduate na siya. Pasensya na po talaga Bakit ba humihingi ka ng pasensya sa akin? Wala ka namang kasalanan sa sitwasyon nyo ngayon. Nagsusumikap ka pang matulungan ng asawa mo sa mga panggastos nyo dito sa bahay. Halos mapabayaan mo na nga ang sarili mo. Pinagsasabay mo ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa anak nyo. Samantalang yung asawa mo, walang inatupag kung hindi ang bisyo niya. Hayaan nyo na po, ganun talaga si Bonnie Hindi sanay na hindi tinutulungan ng mga magulang niya. Kaya mula nung nawala sila, halos nawalan na rin ang direksyon ng buhay niya. Pero nandyan pa naman kayo ng anak nyo para sa kanya. Dapat isipin niya rin na magpakatatag at ayusin ang buhay niya para sa inyo na pamilya niya.
Ewan ko ba, Mami? Sa totoo lang, napapagod na rin po ako sa kanya. Pero wala naman po akong magawa kundi magpakatatag eh. Ayoko na dumating yung araw na anak naman namin ang mahirapan ng dahil sa aming dalawa ng tatay niya. Basta ito ang tatandaan mo. Ano man ang maging mga susunod na desisyon mo, susuportahan kita. Salamat po, Mami. Salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin. Ay naku, huwag ka nang paulit-ulit na magpasalamat. Ginagawa ko lang ang obligasyon ko sa inyo. O sige na, aalis na ako at may kailangan pa akong daanan. Sigurado po ba kayo na hindi na kayo maghahaponan dito? Oo, hindi na. Importante yung dadaanan ko. Hindi ako pwedeng malate. Huwag mo na rin akong ihatid sa labas. Unahin mo nang magluto ng ulam para sa hapunan ninyo. Sige po, Mami. Mag-iingat po kayo ha. O ingat din kayo dito. Mauna na ako. Ay, si Mami talaga. Ang ganda ng timing. Sakto talaga tong mga gulay na bigay niya para sa pinakbet. Marga? Nandito ako sa kusina. Oh, gising ka na? Kanina pa. Ayoko lang magpakita sa nanay mo. Kaya ngayon lang ako lumabas ng kwarto. Sakto, magluluto ako ng pinakbet. Magsaing ka na habang hinahanda ko tong lulutuin ko. May pera ka ba dyan? Bigyan mo nga muna ako. Ha? Bingi ka ba? Ang sabi ko, bigyan mo muna ako ng pera. Wala akong pera dito. Pinambayad ko na ng bills natin. Walang pera pero nakapamili ka pa ng mga gulay? Huwag mo nga akong lokohin. Hindi kita niloloko. Si Mami ang bumili ng mga gulay na to. Kung lumabas ka sana ng kwarto kanina nung nandito siya, makikita mo na pinag-grocery niya tayo. Huwag mo na akong gawing tanga. Ilabas mo na yung pera mo. Babayaran ko naman eh. Akin na. Bonnie, pwede ba? Bitiwan mo nga ako. Kahit anong kap-kap ang gawin mo sa bulsa ko, wala kang makukuhang pera sa akin. At talagang gusto mo masaktan ngayon, ha? Sige. Subukan mo. Marga, bitawan mo yan. Subukan mo lang na sampalin o saktan ako. Hindi ako magdadalawang isip na isaksak tong kutsilyo sa'yo. Marga, nangungutang lang naman ako sa'yo. Babayaran ko rin naman kaya bigyan mo na lang ako ng pera. Bonnie, pagod na ako. Pagod na ako sa'yo. Paulit-ulit na lang tayong ganito. Ayoko na. Anong ibig mong sabihin? Ayoko na. Hindi ko na kayang tiisin yung ugali mo. Maghiwalay na tayo. Papa Dudut, dumating ako sa punto na sobra na akong naaawa sa sarili ko. Dahil sa ginawa kong pagpapakamartir sa relasyon namin ng asawa kong si Bonnie. Madalas niya na kasi akong nasasaktan noon ng pisikal. Lalo na sa tuwing uuwi siya sa bahay namin nang nakakainom ng alak. Hindi na nga siya halos nagbibigay ng pera para sa mga panggastos namin sa bahay. Madalas pa niyang kinukuha sa akin ng perang pinaghihirapan ko sa trabaho. Ang pera na tinitipid ko para sa anak ko at iba pang gastusin sa bahay. Kaya naman hindi ko na natiis lahat ng pagpapahirap na nararanasan ko kay Bonnie. At tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut. Sinuportahan naman ni Mami ang desisyon ko na yon at tinulungan niya ako sa lahat ng gastusin para sa mabilis na proseso ng annulment namin ni Bonnie. Tinulungan din ako ni Mami sa pagpapalaki at pag-aalaga at pagsuporta sa anak ko. Dahil mula nang maghiwalay kami ni Bonnie, hindi na rin siya nagbigay ng kahit na anong financial o emosyonal na suporta para sa anak ko. Ayos lang naman sa akin dahil ayaw ko na rin na magkaroon ng kahit na anong koneksyon sa kanya. Sapat nang nasa tabi ko si Mami para kayanin kong alagaan at suportahan ang anak ko. Kaya lang isang pagsubok ang muling dumating noon sa buhay ko. Dahil 1 taon pa lamang ang nakakalipas mula na maghiwalay kami ni Bonnie. Nalaman ko na may malubhang sakit si Mami na hindi niya sinasabi sa akin. Matagal na pala siyang nakikipaglaban sa sakit niya na stage 3 breast cancer. Mami, aalalayan ko po kayo ha. Oh, dahan-dahan lang po sa pag-upo. Yan. Ay, Okay lang po ba ang pwesto nyo, ha Mami? O hindi po kayo komportable? ayos na ako, Marga. Salamat. Pwede na akong matulog sa ganitong pwesto ng upo ko. Gusto nyo po ba na lumipat tayo sa kwarto nyo para makatulog kayo ng maayos? Naku, hindi na. Ayoko. Okay na ako rito.
Wala na akong ibang ginawa kung hindi matulog na lang ng matulog. Kailangan niyo po kasi yon para mas makapag-ipon kayo ng lakas. Parang ang lalo ako nanghihina kapag tulog ako ng tulog eh. Ay, nasaan nga pala ang apo ko? Nasa bahay po ng katrabaho kong babae. Malapit lang po sila dito. Pero nag-text na rin po ako sa kanya na nakauwi na tayo. Baka mamaya po nandito na rin po sila. Ah, hindi mo nasusunduin ang anak mo? Yung katrabaho mo nang maghahatid sa kanya rito? Opo, Mabuti naman at napakiusapan mo siya na bantayan ng apo ko. mabait naman po yon, tsaka magkasing edad po yung mga anak namin kaya sobrang close ng mga bata sa isa't isa. Nag-e-enjoy din po yung anak ko tuwing iniiwan ko siya dun sa katrabaho ko. Mabait din naman kasi ang anak mo, kaya hindi mahirap alagaan. Mas mahirap pa nga akong alagaan kesa sa kanya. Mami, hindi po totoo yan. Hindi po kayo mahirap alagaan. Sa totoo lang, nahihiya ako sa iyo, Marga. Sobrang nagiging pabigat na ako sa buhay mo. Kahit kailan, hindi po kayo naging pabigat sa buhay ko. Mami ko kayo. Kaya para sa akin, obligasyon ko na alagaan kayo kagaya ng pag-aalaga na ginawa niyo sa akin noon. Hindi lang naman to tungkol sa pag-aalaga na ginagawa mo sa akin ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Marga, napakarami kong nagawa na maling desisyon sa buhay ko. At kasama na doon yung pagsira ko sa relasyon ninyo ni Stanley noon. Tama ka, na mali ako ng pagkakakilala sa taong mahal mo. At muli akong nagkamali nang pilit kitang pinakasal kay Bonnie. Mami, I'm sorry anak ha. Sana maniwala ka na gusto ko lang talagang mapabuti ang buhay mo. Kaya ginawa ko ang mga bagay na yon. Hindi yun para sa akin. Para sa iyo sana lahat ng desisyon na ginawa ko. Para sa ikabubuti ng buhay mo. Kaya nga, naisip ko ngayon na ito na siguro ang parusa sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko noon. Pinaparusahan na ako sa mga pagpapahirap na ginawa ko sa inyo ni Stanley noon. Sorry talaga anak. Sana mapatawad mo pa ako. matagal ko na po kayong napatawad, Mami. Nagkamali lang talaga kayo ng pagkakakilala kay Stanley noon. Pero kahit kailan, hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo. Salamat anak. Salamat sa palaging pag-intindi mo sa akin. Basta ito ang tandaan mo. Ano pa man ang mangyari sa mga susunod na araw o sa mga susunod na buwan, ano pa man ang mangyari sa akin, palagi mong pipiliin ang sarili mo. Piliin mo ang dahilan para maging masaya ka. Hanapin mo ang totoong kaligayahan mo. Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat para sumaya ka, Marga. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Papa Dudut, wala akong ibang hinihiling noon kundi maging masaya ang mga taong mahal ko. Kaya ako hiniwalayan si Stanley para tigilan na siya ni Mommy at maging mas maayos na ang buhay nila ng pamilya niya. At kaya ako rin pinakasalan si Bonnie ay para mapagbigyan si Mommy sa gusto niya. At pinapaniwalaan niyang tama. Kaya ako tiniis lahat ng paghihirap ko sa pagsasama namin ni Bonnie ay para hindi magkaroon ng broken family ang anak ko. Pero hindi ko alam kung bakit parang iba ang kapalit ng mga sakripisyong ginawa ko. Parang puro paghihirap lang ang sinusukli sa lahat ng sakripisyo ko. Parang wala na akong ginawang tama sa buhay. Aaminin ko na nagkaroon ako ng malaking sama ng loob kay Mommy pero normal naman siguro yon. Dahil sa mga bagay na inakala niya na makakabuti para sa akin. At lahat ng sama ng loob na yon ay naglaho na mula nang ma-realize niyang nagkamali siya. Bumawi siya ng husto sa akin at sa anak ko. Kaya nga ayos na sa akin kahit nawala na si Bonnie sa buhay ko dahil nandiyan naman si Mommy para sa akin. Pinakita at pinaramdam niya lahat ng pagmamahal niya para sa amin ng anak ko. Pero naging napakabilis ng oras para sa kanya dahil hindi nagtagal. Iniwanan na rin kami ni Mommy
at tuluyan ng sumuko ang katawan niya nang dahil sa cancer. Papadudot nangako ako kay Mami na hindi ko ikukulong ang sarili ko sa kalungkutan sa oras na mawala siya. Nahanapin ko ang tunay na kaligayahan para sa buhay ko. Na palagi ko nang pipiliin ang sariling kaligayahan. Ngayon na ilang taon na rin mula nang mawala si Mami ay pinilit ko nang maging maayos ang buhay at sarili ko dahil hindi madaling mawala ng isang mami na kakampi at nasasandalan ko sa lahat ng oras. Hanggang sa kahit paano ay muling maging magaan sa akin ang lahat. Bukod sa may natatanggap na akong maayos na financial support mula kay Bonnie na para sa anak namin. Maayos din ang takbo ng mga negosyo na naiwan sa akin ni Mami. Kabilang ang ilang stall ng roasted chicken at donut na marami na ring branches sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Nag-focus na ako sa pagnenegosyo para mas hawak ko ng oras ko at may panahon ako para sa anak ko. Maayos na ang buhay ko pero nangungulila pa rin ako sa pagmamahal ng taong sobra kong minahal noon. Sa kabila ng ilang beses na pagtataboy ko sa kanya paalis sa buhay ko. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na sana isang araw ay magtagpong muli ang landas namin ni Stanley. At kung dumating man ang panahon na yon, sana ay pwede pa naming ituloy ang aming nasirang relasyon at naudlot na pagmamahalan. Maraming salamat po sa pagbabasa nitong sulat ko at sana ay nakapag-iwan ito ng aral sa buhay ng mga nakikinig ngayong araw. Aral na huwag nating bitawan at sukuan ang taong mahal mo, lalo na kung wala namang problema sa kanila. Yung tipong gusto lang kayong paghiwalayin ng mga tao sa paligid ninyo dahil hindi nila lubos na kilala yung taong karelasyon mo. Ang mga pagsubok sa pagsasama, lagi mong mahahanapan ng paraan yan. Huwag mo agad susukuan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Marga. Maraming salamat kay Marga sa pagbibigay ng oras na makapagbahagi ng iyong kwento ng buhay dito sa aming programang Barangay Love Stories. Tunay na hindi madali ang mga pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay at kahanga-hanga ang iyong naging katatagan, lalo na nang mawala ang isa sa mga taong kinakapitan mo at nagbibigay sa iyo ng pag-asa sa buhay. Ang mami mo. Pero sa kabila ng mga hirap at pagsubok na pinagdaanan mo, naniniwala ako na darating ang araw na mahahanap mo ang kulang na nararamdaman mo sa buhay mo. Pwedeng bumalik si Stanley at muling matuloy ang naudlot ninyong kwento. O pwede ring mahanap mo ang kasiyahan na yon sa ibang tao. Sadyang mapaglaro ang mundong ito. Matuto ka lang na maghintay at manalig para sa tamang panahon na ibibigay ng poong may kapal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.